Mga kapides, sa magandang oras po sa lahat, welcome po sa aking channel. Ito po, magandang reaksyonan po, mga kabida. Ito kong post po ng ang balita ngayon, patungkol po ito, mga kabida, sa sinabi po, ni Mr. Montulfo, na naghahanda na raw ang gobyerno ngayon, mga kabida, sa posibilidad na magkagulo, okay? Dahil dito sa krisis na kinakaharap po ngayon, ng Pilipinas. Dulot po ito, mga kabida, ng giyera po sa gitnang silangan at itong pagtaas po ng presyo po ng ating mga produktong petrolyo, mga kabida. Magkakaroon daw ng meeting itong Cabinet Economic at Security Clusters daw ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida, para talakayin itong posibilidad na magkagulo at ano po ang dapat gagawin po ng gobyerno, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito pong article po ng ang balita ngayon. Naghahanda na sa riot at looting, gobyerno umano'y naghahanda sa posibleng kaguluhan dulot ng krisis. Ayan. Umani ng atensyon ang pahayag ng broadcaster na si Montulfo matapos niyang ibunyag na umano'y naghahanda na ang pamahalaan sa posibleng kaguluhan kabilang ang riot at looting sa gitna ng lumalalang krisis pang-ekonomiya na may kaugnayan sa tensyon sa Middle East. Sa kanyang social media post, sinabi ni Tulfo na magpupulong ang Economic at Security Cluster ng Administrasyong Marcos upang pag-usapan kung paano haharapin ang sitwasyon. Ito yung exact na sinabi po ni Tulfo sa kanyang post po, mga kabida. BBM Cabinet's Economic and Security Clusters will be meeting in Malacanang in the coming days. Ayon pa sa kanya, ang layunin ng pulong ay tugunan ang lumalalang krisis sa ekonomiya. Okay? My Tweety Bird says the agenda is how to handle the dire economic situation brought about by the Middle East conflict. Ayun, mga kabida. Bukod dito, binanggit din ni Tulfo na paigtingin ang seguridad ng Malacanang at sa mga critical na pasilidad tulad ng oil depot at financial institutions. Ayun. Security around the palace will be enhanced as well as the vital installations such as oil depot and financial institutions. Okay? Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, sinabi niya na may hakbang ang gobyerno upang maiwasan ang kaguluhan sa lansangan. Nauna nang nagbabala si Tulfo sa posibleng epekto ng krisis sa mamamayan. More people will go hungry in the coming days. Okay? Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang hinggil sa naturang paghahanda. Gayunpaman, patuloy na tumitindi ang pangamba sa epekto ng global oil crisis na may direktang epekto sa presyo ng bilihin, transportasyon at kabuhayan ng mga Pilipino. Ayon. So, kung totoo po ito, mga kabida, na naghahanda po ang gobyerno sa posibilidad na baka magkagulo po dahil dito sa krisis na kinakaharap po ng gobyerno at ng Pilipinas, mga kabida, posible 'yon. Okay? Posible po 'yon, dahil unang-una po hindi po natin check yung long-term effect po, mga kabida, nitong krisis na kinakaharap po ngayon, Hindi lang po ng Pilipinas kundi siguro sa buong mundo, mga kabida. Yung patuloy na pagtaas po ng presyo po ng produktong petrolyo, mga kabida. Okay, marami nga nagsasabi po mas matindi pa raw ito sa pandemic. Okay? Dahil nung pandemic daw, mga kabida, at least limitado po, alam po natin yung hanggang saan lang po. Okay? Yung boundary po niya, mga kabida. Unlike po ngayon, patuloy pong tumataas po ang presyo po ng produktong petrolyo, kung saan po ang epekto dito, mga kabida, ay doon po sa pangunahing bilihin, kabuhayan at transportasyon po, mga kabida. At hindi rin natin check kung kailan po matatapos itong giyera, mga kabida, sa pagitan po ng Estados Unidos, Israel, laban po sa Iran, mga kabida.
Pero dapat hindi po tayo mangangamba po dito, ano? Bakit? Dahil ang sabi po ng Pangulo, normal daw eh. Everything is normal, ano? Mga kabida, bakit po tayo mangangamba? Di ba? Kasi wala pa po sa punto daw, mga kabida, ano, na kailangan po tayong mangamba. Because everything is normal, sabi po ng Pangulo. Okay? Panghahawakan ba natin yung sinabi po ng Pangulo, ano, mga kabida? Kaysa dito sa sinabi po ni Montulfo? Okay? Yun yung malaking tanong eh. Sino po ang dapat natin paniwalaan po? Si Montulfo or si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Na ginagantihan po, mga kabida, yung normal situation po, ano, ng Pilipinas sa kabila po ng krisis na kinakaharap po natin, ano, presyo ng gasolina, krudo at iba pa, mga kabida. Kasi ang pinagbabatayan lang po ng Pangulo po dito yung supply. Kasi meron daw tayong sapat na supply ng pagkain at oil, ano, mga kabida, itong mga produktong petrolyo. So, hindi po niya binanggit yung presyo po ng mga produktong petrolyo. Okay? Na siyang nagbibigay po, mga kabida, ng hirap, ano, at pangamba, ano, mula sa ating mga kababayan, mga kabida, ano? Okay? Now, para sa akin po, ano, mga kabida, yung sinabi po ni Montulfo na baka magkakaroon po ng looting, riot, dyan po sa lansangan, ano, mga kabida, at baka atakihin yung mga financial institutions, mga OLT po, ano, mangyayari lang po yan kung walang gagawin po, ano, mga kabida, ang gobyerno. Kung hahayaan lang po ng gobyerno, mga kabida, itong krisis na kinakaharap po natin, ano, posibleng mangyayari po yan. Bakit? Dahil unang-una po, hindi po mapipigilan po ng gobyerno ang mga tao po, mga kabida, lalong-lalo na po kung gutom na po ito, ano, mga kabida. Especially kung nasa bingit ng, you know, alanganin po, ano, ang tao. Okay? Kumbaga, sa English pa yan, mga kabida, back against the wall. Wala na po siyang choice. Okay? Kundi magnakaw, okay? Manggulo. 'Di ba? So dapat mayroon pong gawin ng gobyerno po dito, ano, mga kabida. At least yung paraan po, ano, na maibsan po, mga kabida, ang kinakaharap na krisis po, ano, ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga mahihirap po, ano, mga kabida. Okay lang po yung mga mayayaman, ano, because they can afford it, ano. Itong sitwasyon po natin ngayon. Okay? Pero yung mga mahihirap po, yung mga no work, no pay na mga trabahante po, ano, mga kabida. Ang pangamba po ngayon, lalong-lalo na sa sektor po ng labor po, ano, mga kabida, na baka magkaroon po ng retrenchment, ano, dahil dito sa epekto po ng pagtaas po ng presyo po ng mga produktong petrolyo, ano, mga kabida. Okay? Malaki po ang posibilidad na yung sinabi po ni Montulfo, mga kabida, no, na magkagulo, riot, at saka itong looting, mangyayari po yan. Okay, dahil yun nga eh, maliban po sa pagtaas po ng presyo po ng mga bilihin, dahil dulot po ito ng pagtaas po ng presyo po ng produktong petrolyo, ano, mga kabida, nawalan pa po ng trabaho po ang tao. So sana po yan siya pupunta, ano, mga kabida. So, back against the wall, ano? No choice po siya, mga kabida, in order to survive. Okay? Gagawa po siya ng mali. Kaya nga, dapat po pag-aralan at agapan po ito, ano, mga kabida. Okay? Yung sinabi po ni Montulfo na magkakaroon po ng cluster meeting po, yung economic at security po, ano, dapat pagtuunan po yan ng pansin. Kasi yung long-term effect kasi dyan ang medyo crucial, ano, mga kabida. Yung long-term effect. Alright? Kasi gaya ng sinabi ko po, hindi pa po tsak po, mga kabida, kung kailan po matatapos itong krisis. Okay? Lalong-lalo na po itong giyera dyan po sa Middle East po, ano, mga kabida. Kasi walang pwedeng mag-giveaway po sa kanila, ano? US, Israel, okay? Pati yung Iran, okay, nagpapataasan po ng ihi po, ano, mga kabida. Alright? So, expected po yan na
tatagal pa po itong krisis po. Hanggat sino po yung unang maubusan po ng bala, mga kabida, ng missile. Alright? So tayo po na mga audience at posibleng maapektuhan po dito, maghahanda talaga tayo, mga kabida. Again, yung sinabi po ng Pangulo, mga kabida, na everything is normal, false hope po yun. Kasi alam naman po natin, yung reality po, mga kabida, na hindi po normal talaga, mga kabida. Saan ang ginawa po ng gobyerno, ang ginawa po ng Marcos administration, okay, nirecognize po nila na meron po tayong krisis. Hindi po normal, mga kabida, ang sitwasyon. Para at least tayo, alam po natin na hindi po normal. Kaysa makakarinig po tayo ng salita mula sa Pangulo na everything is normal. So tayo po, mag-aalanganin po tayo, mga kabida, ano ba talang totoo? Normal o abnormal po tayo? Diba? Ang bigyan po ng focus ng gobyerno kung paano po maging normal yung abnormal. Ganun lang po yun, mga kabida. Alright? Para po sa inyo opinion at pananaw po, please comment down sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.